Try to connect. Try. Ayun. So, pananghalian ko, kape. Kasi kung saan yung natapos yung Ramadan, sa kami na sobrang late ang ayuda naming food. Yung almusal namin ay alas 10. Yung tanghalian namin ay alas 3. Parang kami yata yung may fasting So, ayun. Good magandang tanghali. Good afternoon. So, good evening. Yes. Hello. You're here, Litsi. Kumusta yan sa Pinas? Patuloy lang po ingat sa coronavirus. Walang umusal. Kanina, napunta kami ng kumusta Tutoy May? Kumusta dyan sa kung saan kayo? Nasa Pinas. Good day, good afternoon. Dito magtatanghalian pa lang ng 12 break time. Ako lang mag-isa rito sa shop. Ako lang mismo mag-isa pumasok sa work. Machine shop. Mag-isa, solo flight. Bawal yun Actually, hindi ka dapat gagawa ng trabaho na nag-iisa ka lang sa company protocol. Pag nag-iisa ka lang, hindi ka pwedeng mag-work. Why? Baka ma-aksidente ka, walang makakatulong sa'yo. So, yun. Napunta kami ng kanina na-assign kami sa terminal airside King Khaled International Airport sa work. So, may chinik lang kami mga drainage ng mismong cover ng drainage ng airside mismo. So, kumusta po dyan sa Pinas? So, kumusta po sa kapaka-OFW sa mambilog ng mundo? Parang pinagpapawisan yung ano ko. Sa mambilog ng mundo. Yes, kumusta po kayo? So, ayun diyan sa Pinas, konting tiis na lang, anaway tuluyan mawala yung lockdown diyan sa Pinas. At tuluyan ng init. Ayun, tuluyan maging okay diyan sa Pinas. At may na ano kong post nasa 2023 para mababalik normal. 2023 tagal yun, mababalik sa normal. So nakita ko lang sa isang post dito sa FB, nakalimutan ko yung site na yun. So international post. So yun, ingat po sa mga OFW. Ulitin ko ulit, sa John First dito sa Saudi ay magsisimula na po yung magkakaroon na po ng domestic flight. Ang lilipad lang po ay Saudian Airlines. Domestic flight po yun. International flight, hindi pa namin alam kung kailan magsisimula. Naway magsimula na rin. Pero hanggang domestic flight pa muna. Mayroong flight dito sa Riyadh, but sa May 28 may naka-schedule na naman, kung hindi ako nagkakamali. May pauwiin na naman sa May 28 dito sa Riyadh.
At malamang hawak ng ano yun, hawak ng pulo. So hawak na naman ng pulo yung mga distress OFW. Yung mga mild lang ang kaso. Mild, ang hawak kasi ng pulo, yung mga mild na nakaso. Yung mga police case naman, ay yun ay hawak ng embassy. Yung nakalipad nung May 17 yata yun. Yun hawak ng embassy. May naisingid lang yung pulo na OFW roon. So, naway may sinisingit din ako ngayon na naway maisingit yung nasa kulungan, nasa Malas Jail. More than 20 sila eh. Ang pagkakaalam ko pa lang na bilang ay 20. So, hindi pa kasali yung iba pa. Pero sabi nung pamunuan ng Malas Jail, lahat ng OFW roon ay paalisin na. Pauwiin na. So, okay yun. Good yun. Good information yun nakarating sa akin. So, hawak yun ng hawak ng embassy. Hindi hawak ng pulo yun. Kasi may tinatanuran ako roon na napunta sa Malas Jail. So, ibig sabihin, hawak sila ng embassy. So, naway sa itong tapos itong May 28 ay mapasama na sila roon. At thanks God din kasi may naisin akong mga kababaihang workers. Hindi ko alam kung anong work nila, ba cleaners o ibang work pa. Hindi naman DS kasi hawak sila ng isang kumpanya. So yung naitag sa aking video, dalawang video yun, na-send ko sa pulo. So ayun, ina-action na ng pulo. Nasa skilled na sila eh. Yung isang department may humahawak na sa kanila. So ibig sabihin na-action na sila. Marami sila eh. Marami yun. Nasa 100 yata yun. Mga kababaihan. Dito rin sa Riyadh, Exit 8 is Masco ba yun? Samaco company. So isang kumpanya lang. So thanks God at nai-reply ako ng pulo na ina-actionan, nahawak na sila ng isang department ng pulo. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Skill lang yung natandaan ko eh. So, thanks God at naway mapasama sila. Marami yun, 100 something. Nasa 100 mahigit. Kababaihan niya, mga kababaihan. Sa isang kumpanya lang. So, end of contract na rin silang lahat. So, yun. So, tawag to... ayun do sa mga naka-follow up sa akin, ipa-follow up ko kayo pagdating ng June. Kasi may na rin, may flight na. Domestic flight na. Pwede na kayo ihatid sa kung nasa mga probinsya kayo ng mga city, Dammam, Jeddah, Riyadh. Sana'y magbukas na rin yung Pulo, Jeddah. Kasi may mga nakapinting akong OFW ron, nakasend. Hindi pa ma-actionan kasi gaya ng pag-usap ko dong sa opisyal ng Pulo ng UWA. Sarado pa yung mga agency at sarado din sila yung pulo mismo, kaya hirap ngayon follow up ka rin ng follow up, useless din yun. Kaya mas maganda pagpasok ng June, doon ako magsisimula ulit mag-follow up sa mga naka-report sa pulo UWA. So yun, so hindi pa tumatawag yung nasa Malas, siguro nakuha na silang lahat. Yun lang iniintay ko, tumawag ulit yung nasa Malas Jail. So, naway nakuha na silang lahat, nasundo na kasi may pumunta rong 3 agency. Ayun, sinabi na lahat sila ron, nasa Malas Jail, ipupull out na. So, ibig sabihin, pauwiin na. So, hawak ng hawak ng embassy. So, wala na yung kape ko. Ayun, wala pang almusal. Kinain ko lang ngayon isang saging. Kasi mainit doon sa airside. Mainit. Ayun, tapos yun, nagpi-PM na naman sa mga OFW
Alamin ko pa kung bukas ngayon yung Polo Riyadh. Ngayon, linggo ngayon dapat bukas sila. So, Musta, Josis Pedras, salamat po sa panonood. Nel Rina Ocampo, salamat sa panonood. So, ayun lang. Dahil nalalapit na po, idiretsa ko na to. Kailangan na po natin mag-ingay, lalo yung mga vloggers, OFW man o hindi. Umpisa na po natin mag-ingay. Kung nagtagumpay tayo mga OFW sa pag-iingay about dun sa mandatory PhilHealth, tiyak pag nagkaisa tayong mag-ingay about naman dun sa within 24 hours lang yung pag-iingay natin. Nung nag-ingay tayo mga OFW about sa mandatory PhilHealth, within 24 hours nakarating sa kaalaman ni Mayor Duterte. But ito yung papanawagan ko ay hindi ito hawak ni Mayor Duterte, hawak ito ng Kongreso at Senado. So, gaya ng nais ni Senadora Amy Marcos na isulong hybrid election. Kailangan na natin mag-ingay about hybrid election. Actually, sa halalan, nasa atin yung batas. Pwede natin pag hindi natuloy yung hindi maalis yung Smartmatic, pwede natin i-boycott ang halalan. Walang halalan. Kung may mapapaso ng official, may mga mapapaso ng official, matatapos na yung termino nila, lilisanin nila yung posisyon na yon, magiging floating ngayon yung posisyon. Walang nakatao doon sa posisyon na yun. Ibig sabihin floating dahil walang eleksyon. Magkakaroon lang ng tao yon, mapapalitan lang yung posisyon na yun na mababakante kasi hindi ka po pwede magpatuloy ng posisyon mo kung tapos ka na. Pwede kang kasuhan. So, kung tapos na, asin tapos. Ganun yung, parang kontata lang yan kung halimbawa yun na i-boycott natin at halimbawa hindi itinuloy, hindi inalis yung Smartmatic ng COMELEC at pinagpatuloy nila yan, may karapatan tayong mga botante sa buong Pinas, OFW, kapamilya ng OFW sa Pinas, pagiging nasa Pinas, ay may karapatang i-boycott ang halalan 2022. Nasa atin ang batas, wala sa mga politician. So, kaya mas maaga mag-ingay na po tayo mga OFW. Malaki ang bilang ng mga OFW. Kung may 10 million ang OFW, sa isang pamilya, may 2 kang anak, may isang asawa, of course isa lang asawa, diba? Pag nakumbinsi mo na ito ang iboto mo, malaking boto na makukuha ng isang kandidato kapag ang OFW na ang nag-atas sa mga kapamilya nila na ito ang iboto ninyo, ito ang karapat dapat na iboto, pagkakatiwalaan at once na nagtanim kayo, may aanihin kayo sa kanila. So ganun yun. Malaki ang magagawa ng mga OFW. Gaya ng ginawa namin pag-iingay about sa mandatory PhilHealth. So on the spot, within 24 hours, nakarating kay Mayor Duterte. So tayo mga vloggers, umpisa na po natin mag-ingay. Kasi kailan pa tayo mag-iingay on the spot do sa araw na yan, halalan? Useless po yun. So, ang ipag-iingay natin ay yung pangkalahatan to sa mga, kasi nakikinabang lang ay yung mga bilyonaryo, milyonaryo, yung malaki na yun nakulimbat sa pundo ng pagiging senator, pagiging congressman, iyon ang pagiging kasama ba sa mayor? Yun pa, yung mga ang pinaira ay salapi. Dapat may batas,
bugok lang yung ano yung batas ng COMELEC talaga. Kaya pera talaga dapat mga nananalo sa halalan through pandaraya, hindi dapat ipinipwesto. Paano hindi po pwesto, binabayaran ang COMELEC. Yan ang negosyo ng COMELEC. Kaya ipoporsyon namin mga OFW, uumpisa na namin magingay. Tapos na nagtagumpay na kami sa mandatory pag-iingay namin about mandatory PhilHealth. Malaki ang magagawa namin OFW pag kami na mag-ingay. Seryoso to. Kasi nais namin na paging malinis na ang halalan. Magkano binabudget sa Smart Mart? 10 billion. Ilang bis ba o naghahalal nagkakaroon ng eleksyon sa isang sa kagaya ng anim na taon. 10 billion. Kung yung 10 billion na yon ay ipupundo dahil nga nasa COVID tayo, hindi na kailangan hindi na mabawasan ang pundo ng ng bansa. Masisib yung 10 billion na ibabayad sa Smartmatic. So, go Yes, pagbabago. Yes, kumusta dyan sa sa Japan? Kumusta dyan sa Japan? Teka lang ha. Send ko muna kayo. Josius Pedra, salamat po sa watching. Good day, good PM. Ayan, Nel Rina, salamat sa panonood. Friend Samuel Anticamera, birthday mo ba ngayon? Happy birthday ulit. Pag nagdi-drinks kayo, dapat hindi tutungga, baka makahawa-awa. Istrohin nyo na lang, istro. O at least may distance, 1 feet distance. Gaano ba kahaba yung istro? Yung istrohin nyo na lang alak para nandoon pa rin yung distance. Yun. Kumusta diyan sa happy birthday ulit. Kumusta diyan sa Japan? Patuloy lang ingat sa Japan. Cynthia Alamada, salamat sa panonood. Good evening, friend Eva Santos. Ingat diyan sa Japan. Yun, ingat lang tayo kasi si friend Kubig hindi siya nag-iingat, balahura yan So yes, friend Manny, go po tayo. Kanampagin na rin natin si Madams. Yes, gaya ng teka pa, tapusin ko muna ha. Yun, go friend, yes, sa pagbabago. Yes, buong kamag-anakan natin, yes. Norma Domingo, ayan, kumusta? Ingat din sa work. Si Eva, si Bisis ang may birthday. Sorry, si Friend pala may birthday. Akala ko si Friend Samuel. Pasisa na Friend Samuel. Friend gamitan nyo ng yung istro, yung inumin. At least nandoon pa rin, naka-apply pa rin yung distance. 1 meter yata, 1 feet yata yung istro haba. So yun. So kaya naman po alam mo, naisip ko tong pag-iingay nito about naman sa sa pag-iingay about sa hybrid election at pagbabasura ng Smartmatic. Dahil naisip ko yung pag-iingay nating mga OFW about Smartmatic. Ibig sabihin yung pag-iingay natin ng mga OFW ay epektibo. Kasi malaking bilang tayo, 10 million kaya tayo. Gaya ng sinabi ko, sa isang OFW, may 2 ka lang botante sa OFW doon sa Pinas. Malaki yun. Mapupunta doon sa isang kandidato. Pag yung sinabi ng OFW, iyan ang iboto ninyo, iyon ang iboboto nila. So ganun yun. Kagaya ng ginawa ko noon. So yun. Kaya nananawagan ako sa sa kapwa ko OFW, sa mga sulok ng mundo, lalo na yung mga vloggers. Umpisa na po natin magingay kasi seryoso po. Ito ay para sa lahat ng mga kandidato. Walang sinisino rito. Lahat naman ng kandidato, lalo noong kandidato na nadaan sa daya, ay gusto nilang talagang mawala yung
Sa mga malalaki ang budget, baliwala sa kanila yan. Kasi kaya nang nabanggit noon, mga senador, 8 senador yata yun, 50 million lang. Nasa posisyon agad, muli sila. 50 million lang ang binayad. So, yun. Kaya, i-portion na po natin pag-ingay po na makarating sa Senado kasi ang Senado at saka Kongreso ang may karapatan dito. Walang pakialam dito si Mayor Duterte. So, mai-portion na po yung may isa batas na po yung hybrid election kasi nakakapanginayang yung 10 billion 10 billion na ginagastos sa Smartmatic lang. Tapos yung makakaupo lang parang yung 10 billion binayad mo lang doon sa mga bulaang politiko. So yun lang yun. Wala doon sa mga gusto talaga makapanilbihan sa mamamayan. Wala sila doon. Hindi sila sakasali doon sa 10 billion na yun. So nais din natin ng mga botante, of course tayong mga OFW kasi isa tayo sa malaki ang naibibigay natin pundo sa Pinas. Papayag ba tayo na yung pundo natin na ibibigay sa Pinas ay napupunta sa Smartmatic? Tapos boboto tayo. Tapos yung boto natin mababaliwala. Bakit? Dahil ang papanalunin ng Comelec ay yung nagbayad sa kanila. 50 million o 100 million, something like that. So hindi tayo papayag. Para tayong ginisa sa sarili na mantika. So hindi na po tayo papayag na magkaroon ng halalan ulit na gagamitin ng Smartmatic. Lihitin mong ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Tapos inaalisan tayo ng karapatan. Kasi minamanduhan tayo kung paano tayo magboto. Hindi dapat ganoon. Dapat yung kung anong gusto ng Comelec ay sila masusunod, hindi po pwede. Pwede natin i-boycott yung general boycott ng eleksyon. Gaya na sinabi ko, kung may matatapos na may mababakante ng posisyon, ay dapat nakapuluting na yung posisyon na yun. Magkakaroon lang uli ng tao yun. Halimbawa, isang senador, matatapos ng termino. So, pagdating doon sa halalan at naboykot ang halalan, floating na yung posisyon. Wala ng tao ron. Alis mismo siya doon. Hindi sa pwede magpatuloy, pwede na siyang kasuhan. So, naka-floating yung posisyon, magkakaroon lang uli ng tao yung pag nagkaroon ng halalan, yung totoong halalan. So yun ang ron, yung ang serve ng boycott. Kailangan mo talaga muna linisin muna yung papaano isa sa katuparan yung halalan. Gaya na sinabi ko, sa oras ng halalan, nasa atin ang batas. Wala sa mga politician. Wala sa Comelec. Nasa mga botante ang batas. So kaya may pwede natin boycott ang halalan 2022 once na hindi natanggal yung Smartmatic. So once na hindi na sa batas yung hybrid election, kagaya nito COVID-19, maraming punduan na wala. Tapos dadagdagan mo pa ng 10 billion sa Smartmatic. Kung 10 billion na yon, pinamigay na lang sa mamamayan ng bansa. So malaki na itulong. Sa 10 billion na yon, makikinabang lang yung mga bulaang politiko. Senador, congressman. Sila lang makikinabang doon sa 10 billion ibabayad sa Smartmatic kasi sila yung papanalunin ng Smartmatic at Comelec. So dapat maging matalino po tayo. Ipag-ingay na po natin. Umpisahan na po natin ipag-ingay. Ito ay para sa lahat ng kandidato. Walang sinisino rin itong kandidato. Dahil lahat ay nais natin ng malinis na eleksyon. May karapatan na po tayo mag-talk. Hindi naman tayo gumagawa na, hindi naman tayo hindi naman tayo mananawagan na mag-rebuild kasuhan karon. Yung papanawagan lang natin ay yung may isa batas na yung hybrid election, yung malinis na election
sa 2022. So, nais po natin ang malinis na eleksyon. So, umpisa na po natin mag-ingay ng makarating na po ito sa Kongreso at Senado. Kasi sa ngayon busy sila sa ABS-CBN. Wala na yung ABS, basura na yung ABS-CBN. Ang pag-ingay natin ay yung hybrid election na ay pag-ingay natin. Kasi yung, ano ba ngayon? 2020? 21, saglit na lang, isang taon na lang. Pag nag-21, 22 na kagad. Ang 2 taon napakabilis. So, kaya dapat mas maaga pa, mag-ingay na po tayo para makarating sa akin na kulang, Senado, Kongreso na marami ng OFW ang ayaw sa lumang sistema ng butuhan halalan na naka-implicate yung Smartmatic sa Comelec. Dapat malinis na, wala na pong Smartmatic, dapat basura na yan. Suportahan po natin si Senadora Amy Marcos. Gusto niya ng malinis na halalan? Siyempre, mas gusto natin ng malinis na halalan. Tayo kaya ang bumuboto. Tayo ang naghahangad na may ihalal tayo na may puso at hindi nakatingin sa salapi. Yun ang ano natin doon Kaya nga nagkakaroon ng halalan So, yun lang. Dapat ipag-ingay na po natin. Umpisa na po natin pag-ingay sa mawala po yung Smartmatic po. So, kasi kung kailan ba tayo mag-iingay sa May 22, useless na yun. Wala na yun. So, hanggat maaga po, magkaisa po tayo manawagan na tuluyan ng basura yung Smartmatic. Huwag nang papayagang makapasok sa Pinas ang Smartmatic sa 2022. Manghinayang po tayo sa 10 billion. Lalo ngayon, malaki ang nawala na pundos sa gobyerno dahil sa COVID. Dapat isa-isip po natin yun. Gaya na sinabi ko, makikinabang lang sa 10 billion ay yung mga bulaang politiko, yung may mga pera. Sila lang makikinabang. Gaano lang na may 50 million sa kanila sa tagal nila maging senador, tagal nila maging congressman. So, baldi-baldi ng pera nasa kanila. So, wala sa kanila yan. So, magkaisa na po tayo na ipanawagan na po, ipag-ingay na po yung pagbasura sa Smartmatic. Nais po natin ng malinis na halalan. So, yun. Magkaroon ng kapangyarihan yung bullpen natin sa 2022. Hindi kagaya nung nakaraang halalan. Doon lang natin matatawag na may kabuluhan ng ating pagboto kung wala na yung Smartmatic. So yun lang po. Suportahan po natin si Senadora Amy Marcos. Nais niyang maging malinis na halalan. Hybrid election ang kailangan natin. Tipid sa budget, magkakaroon pa ng malinis na halalan. So, magkaisa po tayo. Pag-ingay na po natin yung pagbasura sa Smartmatic. Yung problema sa COVID, nandiyan na yan Alam na natin kung paano iiwasan yung COVID-19. Ibig sabihin, sasantabihan na natin muna yan. Pasok na natin yung papasok na. Kasi ang oras ay tumatakbo. Tumatakbo ang oras. So, kung nagtagumpay tayo sa pag-iingay about sa mandatory PhilHealth within 24 hours, narinig ni Mayor Duterte at pinagbawalan niya ni Mayor Duterte, bakit hindi natin ito mapagtatagumpayan? Ang mag-ingay about sa hybrid election. Malinis po ang hangarin natin. Hindi naman tayo gaya na sinabi ko, hindi naman tayo nananawagan mag-rebuild. Bawal yun. Kasuwang karoon ng rebellion. Ang papanawagan lang po natin ay malinis na halalan. Kasi sayang po talaga ang 10 billion. Yung gaya na sinabi ni Mayor Duterte, nagkukulang na tayo sa budget dahil nga sa COVID. So, malaki may tutulong po natin sa pag-iingay ng mawala po yung Smartmatic.
Kasi masisave yung 10 billion at magkakaroon ng malinis na halalan. So yun po yung purpose natin na mag-ingay po tayo. Tayo mga OFW, malaki po ang magagawa sa pag-iingay. Kasi tatanim sa puso at isipan ng mga bulaang politiko, totoo na itong mga ito, nagkakaisa na. Kasi noon, baliwala lang hindi na, wala talaga gaano nag-ingay sa ibasura yung Smartmatic. So, malaki po talaga magagawa natin mga OFW. Gaya na sinabi ko, sa isang OFW may dalawang miyembro ng pamilya na bubuto at nasabihan ng OFW yung dalawang tao sa pamilya, malaking buto yon, mawawala sa mga bulaang politiko. Yun, nasa atin yung kapangyarihan i-advise yung mga totoong politiko na dapat iboto. So yun po yung kailangan po natin ng malinis na halalan. Alisin ang Smartmatic, ipalit yung hybrid election na nais ni Senadora Amy Marcos. Suportahan po natin siya. Dapat maging majority po ang suporta natin kay Amy Marcos, Senadora Amy Marcos about sa hybrid election. So, salamat po tayo at naiisa tayo senador na nais i-pursue isa batas yung hybrid election. So, suportahan po natin. Kailangan din po niya na suporta. Yung pag-iingay po natin, malaking bagay po yun. Huwag po tayo magtulog-tulugan, baka pagdating ng 2022, tamang sisi na naman po tayo. Useless naman yung bulletin natin. So yun lang po. Sayang po yung pagkakataon. Yung 6 na taon, sayang po talaga. At bukod sa 6 na taon masasayang na naman kung iba yung nanalo, yung hindi karapat-dapat, isayang yung 10 billion na napunta sa Smartmatic pag nagkagano na naman. Instead na magamit pa sa ibang paggagamitan sa tulong sa mamamayan dyan sa bansang Pinas. So nasasayang, marami nasasayang. Nasasayang yung taong politiko na nais makatulong sa mamamayan. Nasasayang yung budget, pundo ng gobyerno. Tapos nasasayang yung bullpen natin, yung tinta ng bullpen natin sa pagboto ng tamang tao na hindi naman lalabas. Kasi idadaan lang nila ng Comelec at Smartmatic sa pira-pira lang. So yun po yun. Yung tawag doon, kasunduan. So yun lang po, pagkaisahan po natin mag-ingay na muli. Nagtagumpay na po tayo sa pag-iingay about sa mandatory PhilHealth. Tiyak magtatagumpay tayo about sa panawagan, pag-iingay natin sa hybrid election. Iyan na po ang ating pag-iingay ngayon. Kalimutan na muna natin yung ABS-CBN. Nasa pag-uusap na yung ABS-CBN. Napanood ko yung maganda yung talk ng isang congressman. Very neutral lang ang talk niya about do sa kaso ng ABS-CBN. So, isantabi na muna natin yung usapan ABS-CBN. Pursue na natin yung papasok. Anong papasok? Yung halalan 2022. Ang bilis kaya ng araw ngayon tumakbo. Ang bilis ng oras. Kaya baka pagtulog mo halalan na. So magkaisa po tayo mga malaki po magagawa natin mga OFW. Kaya na sinabi ko, 10 million tayong OFW. So malaki, may mga pamilya tayo sa Pinas. So yun po yung bilang doon. So magkaisa po tayo mag-ingay na para tuluyan na po. Nasa atin po kasi kasi malalakas ang loob ng mga nasa Senado at Kongreso kasi hindi naman tayo nag-iingay about sa mawala yung Smartmatic. Sabihin nila, hindi naman seryoso sa mga tao yung Smartmatic. Tuloy natin yan. Pero kung umpisa na natin mag-ingay, as in seryoso na panawagan, doon sila magigising na itong mga OFW na to ay totoo na sa nais magkaroon ng malinis na halalan 2022. Hybrid election na po ang kailangan natin.
nang hindi po masayang ang 10 billion budget na ibinabahagi sa Smartmatic. Yun lang po. So, next time, gano'n na naman. Panawagan ng panawagan. Huwag po tayong magsawa sa kakapanawagan. Hanggang sa makarating po ito sa Senado at Kongreso. Ito ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa bawat mamamayan ng bansa. Nasa atin ang seryosong aksyon kung nais po talaga natin maging malinis ang halalan sa 2022. Kaya panawagan po natin na suportahan po natin yung nais ni Senadora Amy Marcos. Kailangan niya ng support natin ng may sa katuparan na po, kasi kung hindi po may isa sa katuparan yung pagbasol sa Smartmatic, wala na tayong pag-asa. Tuloy-tuloy ang pambabalaho ng mga bulaang politiko maging kumilik Smartmatic sa ating bansa. Kawawa po tayo. Hindi man tayo kawawa yung mga anak natin, kasi tayo palipas na eh. Paano yung mga anak natin? Kailangan din nagkaroon ng kalayaan, magkaroon ng bansang maunlad, yung walang korupsyon, lahat nasa tama. Dapat kailangan nila yun. So, yun lang po. At hindi po ako titigil. Tuloy-tuloy lang po ito. Mananawagan at panawagan hanggang sa may mga ibang vloggers. Hindi ako vloggers. Hindi ko kinikonsider ang sarili ko as vloggers. But kinoconsider ko sarili ko may karapatan ako mag-voice out. Yung sa tama lang, wag yung mali. So, doon lang tayo sa tama. Kasi ako naman, isang DDS, but isa akong DDS na neutral. Yun ang dapat doon. Neutral. Wala kang pinapanigan. Pwede ka sa opposition, pwede ka sa DDS, sa administrasyon. Yun ang pagiging totoong Pilipino. Diyan kasi sa Pinas, may kanya-kanya kasi sila agenda. So, pangit yun. Kung totoo ka nagmamahal sa bansa mo, dapat neutral ka. Pwede ka pumuna sa gobyerno, pwede ka pumuna sa oposisyon, pwede kang nagbigay ng papuri sa gobyerno, pwede kang magbigay papuri sa opposition. As in neutral. Pag one-sided ka, useless. Useless kang Pinoy. Ganun na kasimple yun. Kasi ang tinitingnan mo yung tao, hindi yung bansang sinilangan mo. Yung pagiging Pilipino mo, yun ang pinaka purpose doon, na pagiging neutral. Yung manaig sa puso mo ang pagiging Pilipino. Hindi yung manaig sa puso mo yung sariling interest. Hindi ikaw tunay na Pilipino pag nagkaganon. Isa kang Spaniard. Kasi ganon ang pinamana ng Spanish sa mga Pinoy. Hanggang ngayon, iyan ay sinasabuhay ng Pinoy. So, dapat inaalis na po natin yan. I-portion natin yung pagiging Pilipino natin. O hindi pagiging makasarili. Yung pagiging open-minded. Hindi tayo kasi makakapag-broadcast ng ganito kung one-sided ka. Dapat open-minded. Pwede kang tumanggap ng pagpuna sa'yo, pwede kang tumanggap ng pagpapuri sa'yo, pwede ka rin pumuna, ayun. Ganun lang yun. At wag ka lang agagawa ng gaya na sinabi ko kanina. Wag lang tayo mananawagan na mag-rebelde. Bawal yun. Nasa batas yun. Kasuhan ka ng rebellion. So yun. So yun lang po, patuloy lang po natin ipag-ingay ulit. Ipag-ingay na to, umpisa na po natin ipag-ingay yung hybrid election po talaga, yun ang kailangan natin. So yun lang po talaga. So malaki po magagawa nating mga OFW na ipag-ingay na itong hybrid election. Kasi kung kailan ba tayo mag-iingay? 2021? Diba, ang bilis ng araw, ang bilis ng taon, ang bilis ng buwan. So, na makarating na kaagad na sa Kongreso at sa Senado.
Senado po kasi dito at Kongreso ang may hawak. Wala pong kinalaman dito si Mayor Duterte about sa hybrid election. So sila po yung mag-aaproba ng batas ng hybrid election sa pamamagitan po ni Senadora Amy Marcos. Suportahan po natin siya. So yun lang po. So pasalamat tayo at may isang senadora tayo sa Senado na nais-pursue yung hybrid election. Kasi sayang yung puto natin, sayang yung 10 billion budget na dapat ibigay sa iba pang paglalagyan ng budget. Lalo ngayon sa panahon ng COVID. Dapat single centavo, dapat maingat po gamitin yan ng gobyerno. So kailangan po talaga natin ipanawagan na mawala na po ang Smartmatic. Minsan na po ako nanawagan yan, 2018 August yata yun, na ibasura yung Smartmatic, ibasura yung Comelec. So yun, naipanawagan ko, may live video na ako niyan eh. So tuloy po natin, magkaisa po tayo, ipag-ingay po yun, hybrid election po. So maraming salamat at ayun, tulog muna ako. Wala pa akong kain si kapila yung pananghalian ko. So yun, pumasok na walang almusal kasi huli na yung rasyon namin. Yung umagahan namin ay alas 10 ang dating ng rasyon, tapos yung hapunan ay tanghalian ay alas 3 o hapunan na yun. Friend Susan Santos, musta dyan sa Japan? Ayan, parang Dansky Duterte. Kumusta dyan sa ano? Saan ka ba? Sa UK? Nagkakaroon ako ng black-minded ba yun? Kumusta? Good day, good afternoon. Also Susan Santos, good afternoon. Ingat po sa COVID kasi wala pong pag-iingat si COVID. Pakipost again. Ano ipopost ko? Tuloy lang po. Umpisa na po natin yung mag-ingay about sa hybrid election na po. Move na tayo, ibig sabihin yung sasaluhin naman natin yung paparating. Yung pinakamahalagang paparating, ang election 2022. Yun dapat muna pagtuunan natin yung paparating kasi ang bilis lang po ng araw. Baka pagising natin, nahalala na. So yun lang po yun. So maraming salamat. As usual, Florence, Italy, si ma'am. Ayun, pasensya na friend Dags, Dansky. Nagkakaroon ako ng naubos yata itong utak ko sa mga distress OFW. So yun, pasensya na sa Florence, Italy. Yan naman. Nakakalungkot dahil sa Dubai, 54 something OFW na matay sa COVID. Nakakapanlumo yun. 54 katao. O hindi ako nagkakamali, 54 katao. So So ingat lang po sa ingat lang po tayo sa COVID. Tayo naman ay binigyan ng katalinuhan ni God. Sabi ko nga, pray with action. Action kung paano natin ingatan at pray tayo na paano tayo balutin ni God ng kalasag ng kanyang kapangyarihan para hindi tayo mahawaan ng anumang nakakamatay na sakit. So yun. Pray with action ni God. Aljon Tidon, musta po? Musta kung saan nasa Pinas ka ba? Musta kamag-anak? Kumusta sa mga Tidon sa man sulok ng mundo? Yan, kumusta po kayo mga Tidon angkan? Yan, angkang Tidon. So, maraming salamat and alam na next episode ulit. Hindi po ako titigil manawagan about sa hybrid election. Kailangan po natin na malinis na election para hindi po masayang, ulitin ko lang, hindi masayang yung tinta ng bulpin natin, hindi masayang yung 10 billion na napupunta lang sa Smartmatic, tapos napupunta lang sa
sa Kumilik. So yun. So maraming salamat, and alam niyo na, galit-galit muna. Asusan. So galit-galit muna. Salamat sa mga nandito, yung nanood. Paki-share niyo lang, huwag niyo na i-like. Hindi naman yun ang ano ko adikain ko sa lahat kasi ng ginagawa kong video, hindi ako nag-ano ng like. Ang gusto ko lang i-share na lang para kasi nga to panawagan to panawagan po to para marami ang makapakinig, maingay nyo, mahawa sila. So magkaroon sila ng cancer about sa maipanawag